Ephesians chapter 2 verse 4, but because of His great love for us, God, who is rich in mercy. Magandang araw at ngayong araw po ay nilalagnat tayo. So, ayun, medyo walang energy. And ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang mercy. At ang ano pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay, we are saved by mercy and grace of God. Ibig sabihin po na ito, hindi tayo naligtas dahil sa sarili nating kabutihan o dahil deserve tayo kasi nga we all are sinners. And sabi nga sa Romans chapter 3 verse 23, for all have for short in God's glory. So wala nakaabot sa standard ng ating Panginoon Diyos. Kaya lahat tayo, totally lahat ng tao ay hindi karapat-dapat sa grace and mercy ng Panginoon Diyos, pero dahil mahal niya tayo and that is His characteristic, ay binigay niya pa rin sa atin yun. Actually, lahat po tayo ay kasala at spiritually dead dahil sa ating mga kasalanan. Kaya dahil po sa sobrang habag o mercy at kagandahang loob o grace ng ating Panginoong Diyos, iniligtas niya po tayo. Yung mercy po, ibig sabihin po, pinapatawad niya na tayo at hindi niya na ibinibigay yung kaparusahan na dapat sana ay para sa atin. Yung grace naman po, ibig sabihin po nito ay binibigay niya sa atin yung biyaya at kaligtasan at kahit hindi po tayo karapat dapat dahil nga po yung kagaya ng sinabi ko, for all have for short, walang nakaabot sa standard ng ating Panginoon Diyos, kaya hindi po tayo karapat dapat. Kaya yung kaligtasan po natin ay 100% galing sa pagmamahal o love and awa ng ating Panginoon Diyos, hindi dahil sa gawa natin. Again, hindi dahil sa gawa natin. Sinabi nga sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, for by its grace we have been saved through faith, not by works, so that no one may boast. Kaya never nating maililigtas yung sarili natin sa sarili nating gawa, dahil we're all sinners ngayon. Kaya dahil po sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo dun sa krus ng Kalbaryo, ay na-attain natin o nakuha natin yung kaligtasan dahil sa grace and mercy ng ating Panginoong Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay, we can appeal to God who is rich in mercy. Sinasabi rin po ng ating verse for today ay ang ating Panginoong Diyos ay rich in mercy. Ibig sabihin po, hindi po nauubusan yung awa ng ating Panginoong Diyos. Kapag tayo po ay nagkamali, nagkasala, natatakot o nahihirapan, pwede po tayong lumapit sa Kanya at humingi ng kapatawaran, tulong at gabay. Ang mercy po ng ating Panginoong Diyos ay sobrang laki at malalim, masigit pa po sa kasalanan at kahinaan natin. Kaya kahit gaano pa po kadumi yung nakaraan natin o yung kung gaano tayo nagkamali, ay pwede po tayong bumalik sa ating Panginoong Diyos at magtiwala sa Kanyang awa at pagpapatawad. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay, we have an obligation to show mercy to others. Dahil po tinanggap natin yung sobrang laking mercy ng ating Panginoong Diyos, obligasyon po nating ipakita yung awa at pagmamahal sa kapwa natin. Hindi pwedeng puro tanggap lang tayo at wala nang reciprocate ng awa ng ating Panginoong Diyos na pinapakita o binigay sa atin, pero hindi po natin ipinapakita yun sa kapwa. Kaya dapat you should reciprocate what God love give you to your kapwa. Kaya ang ibig sabihin po na dapat marunong tayong magpatawad, umunawa at magbigay tulong na pwede nating ibigay sa mga nangangailangan. Ang buhay po ng ating nating mga Kristiyano ay hindi lang tungkol sa pagtanggap ng grace o biyaya, hindi pagiging daluyan din ng awa ng ating Panginoon Diyos sa ibang tao, sa kapwa-tao. So we should reciprocate to others what God love and mercy showed to us. And medyo mali pa sa grammar. So ayun, yun naman po. Maraming salamat ng God. Amen.